Hindi inaasahan ng lalaki, dahil naging panglimang anak siya na pinakawalang pag-asa sa pamilya. Kaya't araw-araw na lang siya sa silid-aklatan nag-aaksaya ng oras. Pero nalaman niyang sobrang taas pala ng kanyang talento sa mahika. Ang basic na fire magic ay natutunan niya sa isang tingin lang. Noong una, hindi siya pinapansin ng kanyang ama. Pero hindi inasahang sa loob lang ng isang buwan. Kaya na niyang gumamit ng magic ng incantation. Alam mo bang isa sa 10,000 lang ang may magic talent? At ang tulad niyang sobrang gifted ay wala pang naririnig. Tumawa ng malakas ang Lord. Dahil may batas sa kahariang ito. Na maaari siyang ibaba sa pagiging ordinaryong mamamayan. Ngayong may pag-asa na siya sa binata, gagawin niya ang lahat para ito'y sanayin. Biglang may nagulat na may sumalakay sa teritoryo. Agad na nagtungo ang Lord kasama ang kanyang mga kawal. Habang ang binata ay nagpraktis ng magic sa likod ng bundok, doon niya nakasalubong si Ramon na sumalakay. Akala ni Ramon ay huhulihin siya ng binata. Itinaas ang kamay at hindi nalalaban. Pero nagulat din ang binata. May target siyang pagpraktisan at walang oras para dito. Naisip niyang may dahilan ng pagkikita nila. Tinanong ni Ramon kung gusto niyang matuto ng mabilis na paraan. Sabay niyang ginamit ang 5 elemento ng magic. Agad na naakit ang binata at gustong matuto. Iguhit ni Ramon ang parisukat at bilog sa lupa. Kung kaya niya ito, magagawa rin niya sa magic. Kailangan lang sabay na gamitin ang magkaibang magic sa bawat kamay. Sinubukan ng binata at nagawa niya sa unang try. Napatigil sa pagkatigil si Ramon. Nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. Nakita ni Ramon ang pambihirang talento nito. At naisipan niyang turuan pa. Agad niyang itinuro ang multiple casting. Sa ngayon ay limitado pa ang magic power ng binata. 3 klase lang ng magic ang kaya niya. Samantalang si Ramon ay kayang gumamit ng 13 na magic ng sabay. Naniniwala siyang malalampasan siya ng binata sa lalong madaling panahon. Ang kailangan lang ay matuto ng mas maraming spell. At binigay niya ang isang espesyal na singsing sa binata. Nakaimbak dito ang daan-daang uri ng mahika. Sa sandaling isuot ang singsing, 300 iba't ibang mahika ang pumasok sa isip ng bida. Excited na excited ang bida at gustong subukan. Sinabi ni Raymond na walang problema. Ang ganitong sigasig sa mahika ang susi para lumakas. Sa unang subok pa lang, nagawa na ng bida ang wind magic. Ngunit nang lumingon, biglang nawala si Raymond. Dumating ang babae. Hinangaan ng Lord ang talento ng bida. Kaya bumili siya ng bagong libro ng mahika para sa bida. Sinabihan ng bida na pagbutihin pa. Pagkatapos magbilin, umalis na ang babae. Tinanggal ni Raymond ang invisibility spell. Sinubukan ng bida ang summon ng magic sa libro. Kapag isinabay sa singsing niya, magkakaroon ng espesyal na epekto. Kagad na naisama ng bida ang pamilyar niyang fire spirit. Pagkatapos lumitaw, pumasok agad ang fire spirit sa singsing. Ang singsing ay may kakayahang mag-imbak ng mga espiritu nang walang limitasyon. Isinunod na ay sama ng bida ang iba pa niyang kilalang espiritu. Nagpasalamat siya kay Raymond sa napakahalagang regalo. Ngunit nang lumingon, nawala na naman si Raymond. Naiwan sa lupa ang mensaheng, hanggang sa muli. Pinagbili na ng bida na huwag ikwento ang tungkol sa kanya kanino.